kung kayo yung hindi pinapatawad. Kasi ako po, nandito po ako sa ganitong situation ngayon. Hindi po madali kasi yung isang tao ay galit na galit sa atin at hindi tayo kayang patawarin. Totoo po yun. Sa daily life ko po, yung struggle. And baka po may mga matulungan sa inyo. Yung asawa ko kasi hindi niya ako napapatawad. Po. So wala talaga po siyang ibang makita about me but all the negatives. Like araw-araw po, talagang yung sasabihin niya sa akin negative. Hindi niya mapapansin kung may ginagawa akong tama or positive. Hindi niya mapapansin na maayos yung bahay, masarap yung pagkain. Hindi niya yun papansinin. Ang papansinin niya yung mga pagkukulang. So ngayon, pag nandun tayo sa ganong situation, how do we survive? Po? Kasi alam ko po meron po sa inyo na mga katulad ko na situation na maaring hindi po believer yung inyong asawa o kaya may mga pinagdaraanan kayo, maybe hindi nyo asawa to, maybe ibang tao, tapos lagi na lang mali nyo ang nakikita. So nakatulong po sa akin mga kapatid, number 1, prayer. Pag hindi nyo na kaya, talaga pong pupunta kayo sa secret place, luluhod kayo para po hindi nyo po siya personalin. Kasi mahirap po pag pinersonal nyo na madadala kayo. Number 2 mga kapatid, listen to the voice and recognize that condemning voice does not come from God. So pag naririnig nyo ang isang tao na kinokondem kayo, sinasabihan kayo ng lahat ng masasama tungkol sa inyo, hindi po yun galing sa Panginoon. So pag na-recognize nyo na yun, madidistance nyo na yung sarili nyo. Katulad nga yung kinukwento ko dito kagabi, yung may nangyari po kagabing kakaiba. Imbis na umiyak, natatawa na lang po ako kasi nakikita ko yung comedy nung situation. Pero kung wala po tayo sa Lord, siguro maiiyak na tayo kung pagsasabihan tayo ng mga ganon. Ang sakit pa man din po, no? Yung condemnation po kasi maririnig nyo Maaring ito ay ma-experience niyo sa kamag-anak nyo. Sa trabaho, baka dun nyo na-experience yan. May mga voices of condemnation. Lahat na lang po nasa iyo mali. Kahit sino po, baka kaibigan ninyo. So, it's a voice of condemnation, mga kapatid. So, you overcome that kung kayo ang nasa receiving end. You really cannot do it by yourself. The only way you can really survive that is hihingi po tayo ng tulong sa Lord po.